Nandito po kayo. Tuwang-tuwa po ako at binigyan nyo ng time, another knowledge, and syempre may consultation tayo. Prepared by mga laboratories dyan. Okay. So, konting slides lang to. If you have questions, you can raise your hand. Pwede tayo magtanong. Okay? Yung video dapat, no? Ilipat kong JPEG na. So, hindi ang mag-play. So, ito isang patient, a coachee, graduate na, CKD. May kidney disease. And nagka-dialysis. So, diabetic, hypertensive, 63 years old. Ang history natin is 6 months nagka-dialysis na. And then, nag-enroll sa program namin ni Kuya Gibo. Siguro mga 3 months pa to, 4 months. Mga ganun tayo. 6 months sa amin. Nagsimula siya, kaya siya na dialysis, 1,800 ang kanya creatinine. Okay? So, I think, kaya siya nagkaroon ng CKD is diabetes. Yan ang nag-cause. At diabetic, tapos nag-hypertensive na rin siya. Ayan, punta pala. From 3 times a week, naging twice a week. From 1A, hindi bumababa ang kanyang creatinine, 700, 800, tapos pabalik ng 1,000 plus. Nung naging host program namin sa low carb, strict. Kaya pagka nag-i-apply sa amin, strict talaga. First, second month, bumababa na yung kanyang creatinine. On the 6 months, 4th month na yata, nasa below 300 pala. Below 300, kaya naging from 3 times a week to twice a week. And then, inaas niya ang kanyang nephro kung pwedeng once a week. Kasi below 300 na, 200. Ito 203 na nung kausap ko siya. 203 ang kanyang creatinine. Okay. Ang request niya was to decrease pa sa once a week. Hindi pumayag ang nephro. Okay? Because, kaya mababa daw ang creatinine is dinadialysis. Okay. Without my knowledge, nag-absent. Absent sa dialysis. 8 session. Isang buwan yun. 1 month. Kasi twice a week eh. So 8 session, 1 month. Gulat ako, nag-absent. So pinaulit ko yung kanyang laboratory. Ang kanyang creatinine, 204. 1 month absent. Okay? So, sabi ko, balik ka sa nephro mo. So, sabi ng nephro, paulit natin yung, after a week, paulit natin yung Greya. 209. Then, sige, walang dialysis. After a month, below 300 pa rin, 200 plus pa rin. So, green halfway siya ng nephro sa dialysis. Ayan, pinapalakpakan niya. No? Galing. Very good. There's a study, nakalimutan ko lang study, pero sa ibang bansa ito, no? 0.2% to 8% you can recover sa dialysis. Hindi siya low carb, pero studies na from 0.2% to 8%, maliit lang na pero meron pa rin na nakaka-recover. And dito lang ako nakakita sa Philippines, yung pasyente namin, coach namin, na naka-recover din sa dialysis. Sa mga nagda-dialysis pa to, marami din tayo, mga mataas ang kreya na napababa, hindi na na-dialysis. Okay? So if you are into dialysis na, ang goal ninyo is to lower the frequency. Okay?
Kasi siyempre, kung 3 times a week, yung time, yung oras nyo na doon, no? Parang buong araw yata, nandun na. Okay? Kaya pagka nagda-dialysis, malabo na kayong makapagtrabaho ng yung dating trabaho. Unless kayo yung boss. Okay? So, sa tingin ninyo, nakaka-recover? Yes. Ito ang ginagawa natin. Okay. Sino yan? Hindi. Sigurado kayo, ako yan? Ay, Kusada yan. Kasi yung mga bata, hindi nakilala si Ike Losada no? Yung mga age ko and above, kilala si Ike Losada. Okay. Obese 2. I'm so glad hindi naman na ako nagkaroon ng kidney problem. Although, ayan. Imagine mo yan. Ayaw pa na pumunta dyan. Okay. So, sino nakakalam ng metabolic syndrome? First time, metabolic syndrome, kayo? First time nyo lang narinig, no? Hindi. Dati na. Sino na ng metabolic syndrome? Wala pa. Okay. Opo. 5 criteria. So, number 1, large waist. Uy, sakto dun dati. Large waist. So, usually sa mga Filipinos, 31.5 centimeter sa mga babae. 41.5 centimeter sa mga lalaki. Pag ganun yung inyong waistline, may 1 risk factor na kayo. Okay? Number 2, sino mga high blood? High blood sa asawa. High blood sa asawa, no? Ayan na. Okay. 90/60 up to 120/80. Minsan, pag walang maintenance, okay sa akin ang 135/85. Okay pa sa akin yun. No need for medication, mga ganyan. Okay? So, second risk factor. Ang third, tsaka fourth, nasa lipid profile. Kaya sa lipid profile, ang itingnan ninyong pinakamahalaga dyan is the triglycerides and the HDL. Not the total cholesterol, not the LDL. That's obsolete sa akin. High triglycerides, low HDL, may 4 na risk factors na kayo. And lastly, mataas na sugar. So, kung may out of 5, may 3 kayo, you have a high risk of stroke and heart attack. Kaya, isa dyan, no, diabetes, high blood sugar. Kaya diabetes, high risk for stroke, heart attack. Kaya mapagmataas ang sugar ninyo, kahit normal ang blood pressure, pwede kayong ma-stroke. Kaya mas takot ako sa mataas na sugar. Hindi sa mataas na cholesterol. Sa mataas na sugar. Okay? Kaya ingatan natin. Kung malaki ang tiyan, mag-cut na kayo ng carbohydrates. Sarap ng dessert, no? Hindi kumpleto ang meal ko kung wala yung favorite kong kakanin. Kaya mahilig tayo sa kakanin. Yung mga dessert, minatamis. Okay? So, eto yung gagawin nyo. Mas magpo-focus kayo doon sa baba.
Kaya mas marami yung nasa babae. Yan, yan. May meat, fish, okay? Vegetable, nasa gitna. Ang pinakakonti, yung taas. Iiwasan ninyo, bread, pasta. If you have health condition, kung wala kayong hypertension, wala kayong diabetes, wala kayong fatty liver, healthy, wala kayong malaking tiyan, napakaswerte ninyo. Pero, kung hindi nyo babaguhin pa rin yung kinakain niyo, at the age of usually 35 pataas, bumababa kasi ang metabolism natin. So, yung mga 60 years old, 70 years old, napakababa ng metabolism. Alam nyo paano nyo mapapataas ang metabolism? Hindi lang exercise, ha? Lifting. Okay, resistance. Hinihila. Stretching. Hinihila. Resistance ang tawag doon. Okay. Bagas. Pumunta ka po ako sa gym. No. Mineral water. 500 ml, 1 liter. Kahit na nakaupo lang kayo, nakaupo. Pwede kayong resistance. Kasi tinutulog ako yung pagka-pasyente ko, sunod-sunod, walang exercise, ako yung napapahod. Kasi, nag-exercise ako para may 1, 2, 3. Teka. Tayo. Okay. Kaya nga natin. Relax. Pagupo. Stand up. Pagupo. Stand up. Di ba yung hita? Upo. Stand up. Upo. Okay. Nakamagsinian na kayo. Di ba? Ramdam kayo sa legs. Squat yun. Simple. You can do that 10 times. 10. Rest for 1 minute and repeat 3 times. So, makaka-30 kayo nga. Sa mga, mas maganda talaga sa legs ang palakasan ninyo, yung mga senior, 50 years old and above, focus kayo sa legs. Why? Magpamasal ang legs nyo, cushion yan, strong bone yan, mabuwal, walang fracture. Kasi ang problem sa mga senior, mabuwal, fracture. Diba? O-operahan. Kaya nga kahit 70 years old, do resistance exercise. Mga simple, one push-up. Huwag kayong galala, hindi pa ipag-push-up. Okay na yan. Okay, may mga bias dyan siya. So, resistance, nagpapalakas. May sinabi sa isa Dok, umiinom ako ng milk. Sino pa ba umiinom ng milk dito? Milk. Anong purpose? Okay. Strong bones. Tama ba? Strong bones. Lahat yun ang alam. Alam niyo ba strong bones? Yung ginawa niya kanina. Mas lalakas ang bones. Ang gatas. Yeah. Pambay. Yes. Question. Treadmill. Okay, that's cardio workout. So you can do that cardio. Maximum of 30 minutes. Okay, sa akin. That's walking. Treadmill, walking yun.
walking pinaka-simplest. Kung sedentary po kayo, mag-start na kayo walking beside your spouse. HHWWESS. Biking. Cardio din yan. Third, sa biking, madali lang mga 1 hour minimum. Kasi nakakapahinga ka. Walking. Continuous walking, ha? Hindi yung may pause. Yes. Pwede po yung 1 hour. Kung dati na kayong nag-treadmill, yes. Okay. Masisira treadmill na. 30 minutes ang treadmill lang kasi pinagre-rest yun. Sa akin, mag-level lang kayo. 30 minutes lang ang cardio. Kung sanay na kayo sa walking continuously, sa treadmill, pagka magaan na sa inyo, level up. Paano level up? 2 minutes walk, 3 minutes brisk walk. Bibilisan na. Or 2 minutes walk, 3 minutes jog. Pagka nasanay kayo dyan, level up ulit. Pwede 5 minutes dire-diretso. Okay, dire-diretso 30 minutes, jog. Tapos, magle-level up, 2 minutes walk, or 1 minute walk, 4 minutes run. So, may level up, hindi yung ano lang. Pero mag-start lang kayo sa walking. Hanggang sa masanay ang katawan nyo. Pagka naging consistent kayo, magugulan na lang ako, sumasali na kayo sa fun run dyan. 3K, 5K. Galing. Okay? Yung nakita nyo katawan, kanina, eto na ngayon. Yan ang ginawa ko. Mukhang ito na history na kanina, no? So, alam niyo na paano i-compute yung fluids niyo. Okay. For example, if you weigh 100 pounds, you divide it by 2, that's 50. Lagyan niyo ng unit na ounce. 50 ounces, i-convert niyo sa liter. Yan na yung total fluids niyo per day. Minimum. Para hindi kayo masobrahan or hindi kayo kulang. Ang maximum, mag-add lang kayo ng 500 ml. So, 1.5 to 2 liters. Okay? Okay. Ito yung mga pills. I think this may last slide. Okay? You need to focus on protein and healthy fats. Yan ang building block, no? Ng low carb diet. Wala magtatanong? Wala. So, okay sa inyo? Yes. Napapatay ko na ako. Yes. Kaya nakapanood ako sa YouTube, particularly kay Dr. Jason Fong, that other fasting daw works na nagpapasalain siya pwede daw kumain ng carbs, saving of carbs, particularly making the nuts, with lemon colors, vinegar. So, there is no sa aking way for carbs saving. Ilarin ko na ito. Okay. Kung magpapagay, ni-strict po. Strict talaga. 25 grams below. Doon ko makikita kung kaya niya. Kung hindi na kaya, pinagmo-monitoring ko or liberal. Pero sa very good naman sila, kaya. Nakaya nila. Akala lang hindi. Okay? So, kung kaya nyo naman mag-strict low carb,
Lalo na kung may mga health conditions, much better. Para lang ba, matulungan kami. O kaya yung mga first-timers, ano? Actually, hindi naman ako first time. Pero I'm in the process of gradually shifting to low carb. And then, Yes. siguro dito, para lang matulungan mag-shift doon sa clean low carb diet. Pwede ba yung piniprescribe nila na Dr. Jason Fahmy? Like yung order of eating carbs, ganun, doing their first, or put your carbs in the ref para daw magkaroon ng resistant starch. Okay. Pwede naman. Ang ano ko lang is, you will crave for rice pa rin. So ngayon, kung hindi kaya, inaano ko naman sa liberal, 2 cups of rice per day, maximum. Pero wala ng bread, biscuit, pasta, noodles. Kung kaya. Kung kaya niya ng 1 cup of rice per day, much better. Kung kaya naman na wala, much better. Kasi alam nyo, may mga tao kaya, may mga tao hindi. Ang downfall lang dun sa liberal low carb, kung walang nakabantay, bumabalik sila sa high carbs. Lalo na sa mga diabetic. Sa diabetic, kailangan mag-restrict ako eh. Wala namang... Pero sa mga 70 years old na ba, hindi ako strict sa umpisa. Kung sila mismo magsasabi sa akin, Doc, gusto ko matanggal ang insulin ko, Doc, gusto ko matanggal yung oral meds ko, I want to do the strict low carb. Nakabantay ka naman eh. Ayan. So, sige po. Nagawa niya, 74 years old, strict low carb. May iba naman, 72 years old, hindi talaga kaya. Sige po, mami, i-liberal po tayo. Maximum of 2 cups per day. Kung kaya nyo ng 1 cup, okay. Aba, nung una, 2 cups eh. After 2 weeks, papansin ko, 1 cup na lang per day. Tapos, parang katiting na lang yata yung kanin na ginagamit, na kinakain niya. So, siya mismo ang nagano. Kasi, habang nakamonitor kami, nakikita ko yung sugar. From 200 ang sugar, after 2 weeks, down to 120, 100. Siya mismo makikita niya. Ganda na ng sugar mo. Never ko na-reach tong ganitong sugar. So, eventually, below 100 na siya. 90. Ano lang yun? Pinag-start ko lang sa liberal. So, it will depend sa kakayahan. No? Ang downfall na lang yan talaga is bumabalik sa high carbs. So, kung merong nakatutok, hindi siya babalik. Mas pupursigihin niya ang gagawin yung paglo-low carb. Okay?